Nais kong klaruhin dito meron akong mga hinandang tip for beginners. Number 1, okay, ulitin ko po ang piglet scouring ay posible daw ba mangyayari sa nawalay na biik? So ayan mga ka-farmers, ang update po sa mga baboy ko na ito, yung regarding po sa kanilang edad, sila po ang mga baboy na ito ay nag-edad na po ngayon sa araw na ito ng 55 days since birth. Then linawin ko lang, sa sinabi kong 55 days po since birth, sila po ay nawalay ko noon sa edad na 34 days old, no? Umabot po kami guys, or umabot sila sa edad na 34 days old. Bago namin sila nawalay dahil nga po sa ngalan na kung inyo pong naalala po, nagbakasyon po kasi kami sa akin pong probinsya, doon po sa Negros Occidental mga ka-farmers. Ayan. So linawin ko lang, sa 55 days old since birth, 34 days old ang edad nila sa pagwalay, and then 21 days old po simula winalay sila. Kaya nagiging 55 days po simula ng pinanganak sila. So dito po, ito yung mga F1 ko na mga baboy guys, no? So ito po mga F1 namin guys. Ayan. So yung edad po nito guys ay 49 days po since birth. Out of 49 days po na edad since birth, 30 days or 1 month sila nawalay namin noon, and then 19 days after walay, kaya nagiging 49 days old since birth mga ka-farmers. Ayan. Dito na po tayo sa dinanas nila na scouring, no? Parang ano lang guys yung mild lang, mild. Ang aking pong mga baboy na to ay pinakuha ko talaga sila ng colostrum sa kanilang mama doon noong sila po ay isinilang. Disclaimer lang po, yung tungkol kasi sa scouring ng baboy, sa akin pong naranasan iba-iba. Kami ni Mrs. po, iba-iba po ang aming naranasan ni Mrs. Nagkaroon kami ng batch noon sa aming mga biik mga ka-farmers na hindi po talaga dumanas ng scouring. Iba-iba po ang aming naranasan. Meron kami mga batch noon na hindi nag-scouring, at ang itong batch naman na to ay dalawa dito ang nagkaroon ng mild scouring mga ka-farmers. Yung regarding po sa naganap or nangyari na mild na scouring sa dalawa kong baboy dito, yung maliliit na yan, asa na ba yung isa? Ito yata yung isa yan, okay, at dalawa dito banda. Yan. So dito dalawang biik ang nagkaroon ng mild scouring, at dito rin dalawa, so apat lahat. Alam nyo, ginawa ko guys, binacterid ko sila. Papakita ko po advance dito. Asa na yun, me? Yeah. Ito guys, so yung Enrofloxacin bacterid, ayan, itong kulay blue. Inagapan ko kaagad kasi nga hindi po maganda mga beginners Alam nyo ang technique po ni Dodong Villaran or mga nakasanayang ginagawa ko. Kapag meron akong makikita na sintoma or symptoms po sa isang baboy ko, halimbawa may symptoms sa ubo, okay? Paubo-ubo ng hindi naman madalas pero umuubo-ubo. Or kung hindi man ubo, yung scouring halimbawa, ayan, yung maliit na yan. Pero basta ang dumi na color gray at may halong kulay dilaw. Resulta po sa E. coli at iba pang mga bakterya. So ginbacterid ko na. Kumbaga in short, inagapan ko po kaagad mga kababayan. Ang rason po kung bakit ko kaagad inagapan, nang dahil po hindi na po lumala ang problema sa baboy. Nasa recovery na po sila ngayon, pero nakaligo na po sila guys. Patuloy pa rin nasa recovery stage po ang dalawang baboy dito at saka yung dalawang baboy dito. Ayan. Yung tungkol po sa scouring. Scouring posible bang maganap sa nawalay na biik? Okay, ulitin ko po Ang piglet scouring ay posible daw ba mangyayari sa nawalay na biik? Ang sagot po, ayon sa mga eksperto, yes, pwede po. Or posible po yan. Common yan, ayon sa mga eksperto. Kapag nawala, take note mga baguhan kapag nawala na ang bisa or ang colostrum, no? Ang bisa ng colostrum after walay, bumibigay talaga ang bituka ng biik. Yan po ang sabi sa mga eksperto. Kapag nawalay ang biik, unti-unti pong nawawala ang colostrum, ang bisa ng colostrum. Kaya yung kanilang bituka ay talagang nawawalan din ng proteksyon laban sa mga bakterya tulad ng E. coli at iba pang mga bakterya mga ka-farmers. Ito guys, sabi ng paliwanag sa mga eksperto, nawawala ang antibodies ng colostrum. Yung colostrum sa unang 24 hours mula farrowing o mula pagpanganak ang nagpoprotekta sa bituka ng mga biik. Pag wala na ang colostrum or kung maagang nawalay, wala nang panlaban sa E. coli at iba pang mga bakterya.
Yan po ang paliwanag sa mga eksperto mula po sa pagsasaliksik mga ka-farmers. Ayan, so meron lang po akong guys, i-share po, handog ko sa mga beginners. Ano po? Tandaan natin po na kapag meron tayong nakikita sa ating mga biik o baboy na simptoma sa sakit like ubo, sipon, no, kasamang paghina sa pagkain, pati pag-inom ng tubig ay humihina na rin, no. Basta kung meron kang nakikitang kahina-hinala pong sakit sa baboy, agapan mo na po mga beginners. Syempre sa mga expert pala diyan, mabuhay po kayo. Yan po ang aking tip. No? Sumunod po, kailangan po i-monitor. Based po sa aking ginagawa po, nag-monitor talaga ako. Yung tungkol kasi sa cleaning mga ka-farmers, ay sinisipagan ko naman po maglinis dito, linis doon, araw-gabi, no? Talagang guys, talagang hindi talaga ma-perfect ang pagkakaroon or ang pag-aalaga sa ating mga baboy na walang sakit. Talagang hindi talaga pare-parehas, no? Yan guys, dito malinis dito na area. Lahat po malinis. Okay? So, ganun pa man, pati dito sa aking triplet na gestation o gestating pin, malilinis din yan. Pag may dumi, kaagad kong nililinis. Pero sa akin pong naobserbahan guys, isa po sa mga rason kung bakit po nagkaroon ng dalawa lang naman guys yung baboy dito. Sa dito na division, yan, dito area. Dalawa lang po sila Buti nga sa awan ni Lord, hindi nahawaan yung iba. Kasi talagang, talagang sinisipagan kong maglinis, monitoring. Yan. Monitoring, din linis, ganoon. So, dalawa lang po. Dahil nga po na bigyan ko sila ng Enrofloxacin bacterid po na antibiotic po. Ayan. So, hindi na po sila lumala sa kanilang pagtatae mga ka-farmers. Dito, ganun din. Although, talagang nag-slim ng konti itong isa. Pero guys, ngayon, nag-ano na yan. Nag-okay na siya. Alam nyo na, realize ko mga ka-farmers sa nangyari ng 4 na baboy ko dito, na binigyan ko ng bacterid po. Siguro, kabilang sa mga reason, yung lamig. Yung stress. No? Marami po ang reason kung bakit nagkakaroon ng, or bakit nagtatae yung ating mga baboy ng mga bagong walay. Kung hindi man bagong walay, kahit sabihin natin na nasa pre-starter stage, starter stage, yan, diyan talaga masilan yung mga biik natin. Okay? So, ang ginawa ko, talagang ginamot ko. Inagapan ka agad. Meron nga tayo isang kahag-resort dyan, nagsabi sa akin, tama yan Sir Dudong, mas maganda, na maagapan ang sakit sa baboy, na nakita mo na sintoma yan sa sakit, na mas maganda na maagapan ka agad para hindi lumala, no? So, mga siya So, ganun pa man po, ang nangyari, ang resulta ngayon is okay na, no? Ganun pa man, sa kabila po ng lahat, kahit na walang perfect, hindi po perfecto ang aking pong mga naaangking resulta sa pag-alaga ng baboy. Meron ngayon sa batch na ito, nagkaroon ng mild na scouring. 2 dito at 2 rin doon. Pero okay na. Okay? Magaling na po sila. So ito guys, ang akin pong guys, binigay. Yan. Ito po, binigyan ko lang sila ng tag kalahating ml, no? Enrofloxacin bacterid. Ayan. So, magaling na ang aking mga baboy. Mga ka-farmers, malalakas na pong kumain ulit ang mga baboy. Patuloy po silang ganitong kumain. Magaman kumain! Pumasok na, pumasok. Nek, labas, Nek, labas. Okay. Okay mga ka-farmers, ito na po. Yan yung mga baboy ko guys na kahit na dumanas ang 4 dito, 2 dito at 2 doon, 4 lahat, no? Dumanas po ng mild scouring, ay kahit papano po naagapan ko silang 4 at ang iba po ay hindi naman po nahawaan.
So yan po ang sinasabi ko mga beginners, ano po. Kapag po meron tayong nakikitang isang symptoms ng sakit sa baboy na yan, agapan po natin kaagad. Huwag na po nating hintayin lumala pa, ano po. So gusto ko lang pong i-disclaimer ulit na ang ginawa ko pong sistema o kaya paraan po sa paggamot sa 4 ko na baboy po ay desisyon ko po na gawin yon para hindi po talaga lumala. So ngayon guys, ang status ngayon ay patuloy po silang malalakas pa rin silang kumain mga ka-farmers. Ganun din sa pag-inom ng tubig. Sa akin pong ginagamit po mga ka-farmers, no, best na po sa akin ginagamit yung pong ano guys, ito guys, Enrofloxacin Bacterid, no? Napakabisa at napaka-epektibo po itong Enrofloxacin Bacterid based po sa atin pong karnasan. So, nagbigay ako sa kanila ng ano guys, ng tig kalahating ml or 0.5 ml bawat biik na merong scouring, ano po. Then sa aking pagbigay pala, sama ko na rin din sa pagbigay ko ng ganitong antibiotic na to guys is gumamit ako ng karayom na 1/2 inch 18G, 1/2 inch ganun po. Okay? Pagkatapos nun, nagbigay din po ako ng Bixan SP vitamins. Okay, pasensya na, nasa loob ng aking medicines box, okay? So by the way, nais kong klaruhin ano po. Dito meron akong mga hinandang ano guys, hinandang tip for beginners. Number 1, ano ang dapat gawin sa prolapse ng baboy? Number 2, ano ang dapat gawin kung nanlalagas ang balahibo ng atin pong baboy inahin? Number 3, paano gumawa ng pig drinker sa baboyan? Number 4, feeding guide sa fatteners at sa baboy inahin. Yang mga topic na yan, yung 4 na yan, pakicheck na lang po sa description. Nandyan po ang links nila na maaari pong makakatulong sa iyo pong or sa inyo pong mga baboy, mga beginners dyan. So bago tayo mag-end ulit guys sa video na ito, nais ko pong pasalamatan si Sir Angelo Madayag, Jason Daanoy, Luzbert Malala, may brand technician si Sir Jimar Malones. Maraming salamat po sa pagpunta nyo kanina. And then, syempre po, taos puso rin po akong nagpapasalamat kay Sir Brian Neo, kay Boss Clint Escondo, kay Doc Ritzil, Maria Q. Capili, at sa Team Pigrolac at syempre po sa inyong lahat mga ka-farmers. Kumusta po ang inyong mga alagang baboy dyan? Sana po nasa mabuting kalusugan, mabuting pangangatawan ang inyo pong mga alagang livestock dyan. Ito pong update natin, kasama na rito sa update yung feeds po na Pigrolac po is ready na po ito para po sa aking mga baboy na ito. Okay, so maraming salamat po sa pagpanood nyo sa video na ito. Happy farming po sa ating lahat. Lagi po nating tatandaan na kapag po tayo ay gumawa kaagad ng aksyon sa pamamagitan po ng pagbigay kaagad ng treatment sa ating mga baboy na meron pong nakikitang kahina-hinalang sakit po, ay talaga pong magdudulot po yan ng magandang resulta tungo sa ikakabuti ng ating pong mga baboy sa ating bawat farm. Happy farming! God bless po sa ating lahat. See you next time! Bye-bye!